Ninong Shopping. Halina't bumili ng mga hindi kailangan. Ayusin mo! Welcome na naman sa isang episode ng Ninong Shopping. And ako ang inyong host, Salesman Rai. Dito sa Ninong Shopping, halina't bumili ng mga bagay na hindi mo kailangan. Dito sa Ninong Shopping, marami tayong produkto na pwedeng padaliin o minsan pahirapin ang inyong buhay. Kung ano-ano yung mga produkto na yun, eto yan. Ang una natin produkto ay ito. Ano kaya ito? Pagod ka na bang magbalat ng abokado? Sobrang tanga ba ng panganay mo? Hindi ka ba makapag-avocado shake at guacamole kasi hilaw pa yung avocado binili ng panganay mo? Gusto mo ba siyang bugbugin at Stone Cold Stunner? Pwes, itry nyo na tong ating avocado cutter for only 94 pesos. Murang-mura, mas mura pa sa Wello Slicer Melon Fruits Cutter, Shea Horror Butter Fruit Peeler Cutter, Pulp Separator, Kitchen Hand Tool Gadget. So, Wello. Ewan ko bakit may dalawang Wello doon, pare. Ito ay panghiwa ng avocado. Tingnan ako nung avocado dyan. May stupid boy na, wag na nga to, ayoko niyan. So dito, alam nyo naman ang system natin dito. Bibili tayo ng mga gantong klaseng kitchen gadget sa inyong paboritong online shopping platforms. Lahat ng link no nasa baba. Tapos dito natin malalaman kung ito ay goodbye or goodbye. So, try natin to. Pero tayo, uy, ang haba naman na ito. Kuhain natin yan. Okay. Okay. Amoy pa lang, mapakla na, di ba? Tanggalin lang natin yung balot ng buto. Paano ba yun? Ganun ba? May hiwa ba siya? Parang didiinan mo lang, pre. Didiinan lang. Tapos isi-slide ko. Ayan, medyo lumalabas na siya dito. Uy! Wow! Uy! Mukhang ampalaya, pre. Hilaw na hilaw, ha? Amazing, nagawa siya. Gatas na lang, tsaka yelo. Tsaka 4 na araw, pre. Malinis yung pagkakakuha, oh. Effective siya sa gusto niyang gawin. Oo, isa pa, oh. Dito, simutin natin yan. Oh, effective siya sa gusto niyang gawin. Pero ang tanong ko, para saan to? Bakit hindi kutsara ang gamitin mo? Meron ka na neto. I mean, kung ang gusto mong mangyari, cubes na siya paglabas, ang pangit pareho. Hindi rin naman yan yung gusto mong mangyari dyan, Buka natin, ha? Baka isi-shake, gano'n. Ba't di kutsara na lang? Kung ibe-blender din naman pala. Ikaw ba may-ari ng kumpanyan to? Ha? Ikaw, stockholder ka ata dito, Siraan mo yung paninda ko, tingnan natin, ha? Kung effective ba ang kutsara. Siguro naman lahat ng nag-avocado, alam to, di ba? Effective. Yung kutsara namin, tinan nyo, medyo makapal siya ng konti. Ngayon, kapag kinayod mo siya dyan, hindi siya tumatagos sa balat. O sige, medyo hilaw pa yung avocado namin, kaya medyo makapal pa yung balat. Mentras humihinog kasi yung avocado, luminipis yung balat, yun yung minsan tumatagos sa balat yung kutsara natin. Diba? Pero pag ang kutsara nyo, manipis, baka mas maganda nga ito kesa dito. Ngayon, sa akin, 93 pesos para sa bagay na kaya namang gawin ng kutsara nyo, parang hindi siya masyadong sulit sa akin. Unless, naggaganto kayo ng avocado, mga 500 peraso isang araw. Yun, baka masulit nyo. Oo. Pero ito ba isa kong concern dyan? Paano yung mga avocadong ganyan yung hugis? Try natin. Try natin. Di ba kasi madalas yung ganyan avocado, di ba? Hindi, tumawag ka ng... Ako na. George, try mo. Didiin mo, ganyan. Wala. Mas mahirap siya, pre. Wala. Yun pa pala ang concern dyan. Kapag mas malambot na yung balat, baka mas mapunit na siya. Tapos, mahirap kontrolin. Hindi katulad ng kutsara o kutsarita, mas makukontrol mo. Lalo kapag malambot na yung avocado, pwede mong kayud-kayurin. Pag hinog pa to, baka nadurog na lang. Oo, ayan, di pa nakaalis sa balat, para avocado shake na, di ba? Ang galing mo. Para sa akin, ito ay goodbye, pare. Wala Hindi siya magandang produkto and kaya namang gawin yung gusto niyang gawin ng kutsara with with added accuracy pa, di ba? So doon na tayo sa isa ko pang binili, medyo marami akong binili kasi. Ang susunod natin dito sa Ninong Shopping ay ito. Uy, pamilyar. Pero para saan kaya ito? Pagod ka na bang magbalat ng bawang? Ang panganay mo ba ay may poknat? Sorry. Hindi ka na ba makapag-adobo? Sorry, pues! I-try nyo na tong ating silicone garlic peeler for only 15 pesos. Murang-mura. Parang stick lang ng Yossi. Ang susunod natin produkto ay... Wala, Silicone Garlic Peeler Creative Household Stripper Tube Garlic Peeling Tools Kitchen Gadgets for only
15 pesos, mas mahal pa ang shipping, pare. Shipping nito ay 40. 40. Ito ay 15 pesos. Kung titingnan mo, silicone tube lang talaga siya. Dito ako pinaka-interesado, pre. Yan, silipin mo yung loob. Uy! Oh, di ba yan, no? Baliktad. Baliktad. Hindi, kailangan ito yung kikis-kis. Okay, so basically, ang ginagawa nito, maglalagay ka ng bawang dyan, kikis-kisin mo, tapos babalatan. Tingnan natin yan. Madalang kaming bumili nito, pero meron kaming bawang na buo dito. Kasi ang bawang namin usually, alam nyo naman ay, pakita mo nga yan, ano, Jorge? Yan, yun na, nakabalat na. Kasi honestly, sige, mas maikli ang shelf life no, mas matagal ang shelf life nito. Ang lakas tayo magbawang dito, pare, kasi bukod sa panluto, pang alay din namin yan sa mga pinto-pintuan namin. Tayo muna tayo sa isa. Tapos kikis-kisin? Ganyan. Kikis-kisin, ganito ba? Okay, check natin ha. Pag eto, effective ha. 1:00, 2:00, 3:00. Buong-buong pa rin. Teka, baka dapat marami. Bakit sa kanya, 2 ganun lang? O medyo marami. Siguro siguro nga kasi kung isa lang yung nilagay natin. Pag to, pre, gagana, goodbye to. Lagay natin dyan. Para pa ganyan. Yan. May naririnig tayo. Siguro naman, sapat na yun, no? 1:00, 2:00, 3:00. Uy! Uy! Par! Oo. Tapos yung mga hindi nahubaran, hindi, ganun pa rin siya. Baka masyadong marami nilagay natin. Pero, majority, gumana karamihan, par. Diba? At pala, hinugasan po natin. Hinugasan ba ito? May goma pa rin eh. May goma pa rin. Nagasan. Oo. Admittedly, karamihan naman ng bahay sa atin. Ganito yung bawang na nasa bahay na. Kasi ang haba talaga ng shelf life niyan. Siguro 3 linggo. Baka hindi lang. Putang ina mo, Alvin. Pampagkain yan. Huwag mong yan sa buhok mo. So para sa akin 15 pesos. Goodbye to. Siguro i-timing nyo na lang sa pre-shipping voucher nyo, pre. Kasi parang mas mahal pa eh. Diba? Pero sige, dagdag natin yung shipping. 15 plus 40. Alam ko yung sagot eh. Inunahan ako eh. Ulit tayo ha. Ulit tayo. 742 plus 31. Shipping lang ang 15 plus 40. 65, di ba? So, bakit? Pero sulit pa rin. Isama mo yung shipping, hindi. Para sa akin, okay tong bagay na to. Merong isang hack. Yung ilalagay mo sa bowl, yung bawang, iaalog mo ng matindi. Sinubukan ko yung pre. Okay naman siya. I mean, may mga natanggal, may mga hindi. Pero nakakapagod, tsaka ang tagal. Sinubukan ko yun. Oo, nakakapagod siya. Dito, walang kapagod-pagod kasi yung ganyan, malamang ginagawa mo na rin sa pang-araw-araw mong buhay yan di ba? Okay to. So ngayon, di ko na gagamitin to. Alvin, sa'yo na. Doon na tayo sa ating next item. Good item to. Ang next na magpapadali ng buhay nyo sa kusina ay ito, mukhang sandata. Pero ano kaya to? Anak mo ba si Vegeta? Kahit siya ay prinsipe ng mga sayan, hindi ba siya marunong magbalat ng pinya? Pues, itry mo itong aming pineapple peeler for only 54 pesos. Murang-mura, masasaksak ka pa kasi ang talim niyan para sugatan. Ang susunod nating item ay... Sugat ako. Ito rin yung tinan mo. Yan. Stainless steel pineapple peeler knife B-type pineapple seed remover cutter kitchen gadgets. Pero isa lang yung dumating dito, pare, di ba? So basically, ito ay pangtanggal ng mata ng pinya. At yung dahilan kung bakit ang karamihan ng pinya binibili ng nakahiwa na. Kasi mahirap tanggalin yung mata, di ba? Talupan muna natin yung pinya natin. Kasi minsan kahit matalupan mo yung pinya, kahit sino naman kayang gumawa nun, di ba? Parang nagbabalat ka lang ng malaking mangganyan. May mata-mata pa rin. Ayan, kahit matanggal natin yan, there is an eye. Many eyes, in fact. It's like Vincent from Ghost Fighter. This is the easy part. Pero the hard part is yung sa mata nga. Yung ginagano nila. Actually, yung pagtatanggal ko, medyo makapal na. May mga iba ng matang natanggal. Tapos ito ay may pattern, apparently. Ayon dito, ang pattern nito ay parang pa-spiral. So, kukunin natin yung pinakataas. Uy! Tignan mo lang yung diagonal. Uy! Hindi ko na alam kung saan liliko. Uy! Pero, nagana. Parang walang matitira sa pakwa natin, par. Pinya kasi. Ay, pinya. Parang egol na agad, kalahati, tapon, pagka eto. Ayun kasi malalim siya, pre. Kapag hindi mo nilali at tumama ka doon sa pinakamata, parang nadudurog siya. Ayun nahihila. So, kailangan talaga medyo malalim siya. Siguro hindi lang tayo masyadong, marunong. Ganda ng itsura par, di ba? Kaso may mga lumampas na mata. Buko man, try mo nga. Baka pinyaman ka rin. Kailangan talaga nasa ilalim siya ng mata, di ba? Under the eye. Nadudurog siya. Tignan niyo yung gawa ni George. Pangit. Yung gawa ko, ang ganda. Di ba? Ngayon, yun sa iba kasi, ang ginagawa nila doon, paikot na gano'n yun eh. Pa-letter V yun eh, di ba? Yung hiwa nila. Hindi ko alam kung maganda ba tong bagay na to. Okay.
Okay. Oh, par. Okay naman siya. And mukha siyang legit, di ba? Para ba mas sumarap na hiniwa ko? Ang sarap yung pinya. Feeling ko, yung paggamit nitong item na to ay may learning curve, pare. Kasi ang pinya ay isa sa mga komplikadong balatan na prutas kasi may certain know-how talaga yan, di ba? Ang tanong dyan, kung wala ka ba nito, magagawa mo ba yung ginawa natin gamit kutsilyo? Yes, pero significantly mas matagal. Sa 54 pesos, na stainless naman siya at di naman siya mabubulok. Parang, oo. Tingin ko, ano na to? Neutral buy, pare. Nasa sa inyo kung gagawin mo o hindi. Pero kung madalas kayo magpinya sa bahay, congratulations. Tsaka, kung madalas kayo magpinya, try nyo bumili ito kasi magagawa nyo na yan, di ba? Kasi, pre, ito gustong-gusto kong bumibili dun sa sa mga naglalako ng prutas. Kaso, ang dami nagsasabi sa akin na wag daw marami daw ito. Alam ko na, investigador pa dati yun eh. Marami daw ito. I'm sure hindi naman lahat. Hindi naman lahat kasi may franchise ba yan? Tingin ko, kanya-kanyang ano lang yan eh, di ba? So, depende siguro sa sa gumagawa niyan. Sana, never pa naman sumakit yung tiyan ko sa pagbili niyan. Pero, pagka dun ka kasi bumili, limitado ka lang kapag nasa labas ka. Ngayon, pwede ka naman bumili ng canned, okay din naman yun. Pero iba kasi gusto yung fresh. Kasi usually, yung fresh may asim. Yung canned, matamis. Ngayon, kung gusto mo yung matamis, walang problema doon. Kung gusto mo yung maasim, sa fresh ka talaga. Ang pinya, kapag hiniwa mo ng ganyan yan, mabilis na umitim yan eh. So, kinikip talaga yan ng whole bago mo kainin, di ba? Tulad ng karamihan ng prutas naman. And, kung gusto mo mag-keep ng whole ng pinya, para sa akin, goodbye na to. Siguro magiging goodbye or neutral buy to. Depende kung gaano kayo ka-frequent magpinya. Tulad dito sa bahay na to, almost every day. Diba? Pero yung other side naman kasi dyan, usually kapag bumili ka ng pinya sa palengke, pwede mo nang ipagawa sa kanila. Tama, di ba, George? Pwede mo nang ipaprocess sa kanila yan. At mas maganda yung yield, pare. Kasi mas maganda sila magbalat, wala masyadong tapon. Yun eh. Pero, kung hindi makakapamalengke araw-araw, baka goodbye to. Ewan ko, para sa akin, ito ay neutral ba? Doon tayo sa next item. Ang next nating kitchen gadget ay ito. Napakaganda. Pero ano ba yan? Gusto mo bang magpakwan pero walang marunong maghiwa sa inyo? Hahampasin? Hindi ganyan! Tatagain? Hindi ganyan! Pwes, itry nyo na itong ating ang tagal. Watermelon slicer for only 82 pesos. Makakapagpakwan ka na, makakakwan ka pa. Tang. Next item na tayo, Tang, ha? Ha? Ang next item natin ay eto. Mukhang sandata na naman, di ba? Pero eto ay stainless steel watermelon slicer multi-purpose all-in-one watermelon cutter fruit corer multifunction kitchen tools, kitchen utensils, gadget accessories, pare. So basically, eto ay pangkuha ng pakwan. Hindi siya panghiwa per se. Ganito pakita ko sa inyo. Ano yung per se? Yung panggawa ng Battle Fury? Ay, matamis tong pakwan na to. Kapag mukha siya, mas mabigat kasi sa itsura niya. Hawakan mo. Oh, di ba? Para kang bumuhat ng Transformer. Hindi si Optimus Prime. Yung Transformer na gano'n. Kasi mas mabigat ang asukal kaysa sa tubig. So, kailangan nyo pa rin ng kutsilyo dito. Hihiwain natin to sa gitna. Pag ganito, top to bottom. Medyo teka lang. Do not judge the watermelon by its color. Tapos ang gagawin dito, pakita mo, Bin. Pakita mo doon. Ganyan siya. So, makukuha mo siya na isang buo nang wala ng balat. Sabi, di ba? Kasi natin, gitna agad. Siguro dito muna kasi ito yung may ngipin eh. Siguro. Yan. Uy! Okay. Ito ba yung pangkuha? Ay! Oo nga! Shit! Di ko na mabalik. Doon muna tayo sa sa prediction ko. Sabi ko matamis eh, baka mapahiya ako eh. Sakto lang, hindi siya sobrang tamis na inaasahan ko, tikman mo. Pero hindi naman yung lasang tubig. Sakto lang. Nagawa niya ba yung pinapangako niya? Sapa. Okay. Nakuha. Na-deliver niya yung naipangako niya, 'di ba? Ano to yung tahin, yung chili lime? Ginagawa sa Mexico to, no? Ayos lang. Okay naman. Nagawa ba ng gadget yung ipinapangako niya? Kita niyo naman, maganda yung pagkakakuha natin. Pero meron akong concern. Tanggalin ko lang yung sabaw kasi para makita niyo. Hindi niya nasagad. Ayoko namang makayod yung puti kasi madidefeat yung purpose. Kaya mga gusto makuha yung laman lang para wala ka na itatapon na ano mo yung balat. Pag nakayod mo yung puti, wala, itatapon mo rin yun, di ba? O, try natin. Mas malalim, ha? Mas malalim. Tigas yung puti. O, tingnan natin. Hindi ko pa rin talaga na-maximize. Although, ayan, kuha naman siya. Di ba? Alvin, magkano to? 82 pesos. Paano pag wala ka nito? Anong gagamitin mo? Gagamitin natin kutsilyo, di ba? Tingin pa natin sa gitna. Ganyan. Ay, sobra. Ang typical kong ginagawa. Dito,
Nasa sa'yo na kung paano ma-maximize yan. Pero mas malinis to kumpara mo dun sa isa. At eto, ganun din. Nakuha mo rin yung same na bagay. Ngayon, mahirap ba tong bagay na to? Siguro medyo kasi ginagano mo yung kutsilyo. Pero merong isang mas madaling paraan. Eto, ginagawa ko to nung bata ako. Mas nag-work to sa malalaking pakwan. Ano yung ginagawa ngayon? Hindi na, kasi big na ako eh. Kuha ka ng ganyan, parang wagyu. Kaganyan mo. Para nakuha mo ng malinis. Diba? Ako, ganito yung ginagawa ko nung bata ako. And ganito yung gusto mo nakikita sa kapagkainan. Bite size, hindi yung isang malaki, diba? Ewan ko, kung gusto yung malalaki, diba? So, para sa akin, ito ay goodbye, pare. Kasi, paano pag malaki na yung pakwan mo? Wala na, pre. Ito na lang yung hawak mo dyan, di ba? Pagka idaro mo, tapos kailangan mo ng puwersa. Wala na. Pagka nakabili ka ng malaking pakwan, dadali mo ba to? Kasya po ba yan? Kasya po ba yan sa pakwan namin? Hindi na, di ba? Pero kapag meron kang kutsilyo, kahit anong size ng pakwan yan, magagawa mo, di ba? Plus, kapag kutsilyo lang ginamit mo, wala ka nang bibili kasi malamang may kutsilyo ka na sa bahay, maximize mo pa yung laman, di ba? So, para sa akin, ito ay goodbye. Pero kung gusto nyong i-testing yan, nasa sa inyo na yan. Doon tayo sa next item natin. Ang next natin ay... Uy, ginamit ko kagabi to pero ano kaya to? Ayaw mo bang bumili ng dilatang pinya at gusto mong maghiwa ng sarili mong pinya pero ang panganay mo ay hindi marunong? Pwes, itry nyo itong aming pineapple cutter for only 52 pesos. Mukhang hindi gumagana pero malalaman natin yan. Gago si Ryan. Dito sa Ninong Shopping, kami na yung bumibili ng mga ganyang bagay para hindi na kayo, para dito ma-judge nyo. Bibili nyo ba yung bagay na yan? Kasi katulad ditong bagay na to, initially, wala talaga akong tiwala dito. Kasi parang, nakita ko siya sa picture, wala akong tiwala dito. At lalo nung dumating, lalo ako nawala ng tiwala, di ba? Ang tawag dito ay... ito ata ang pinakamaikling pangalan. Ito ang pinakamaikling pangalan. Ito ay fruit pineapple core slicer peeler cutter, pare. Sa halagang magkano, Alvin? 42. 42 pesos. Ang ipinapangako nitong produkto na to ay, eto, tinan nyo to. Matatanggal niya ng buo yung pinya. So sabi ko kay George, nakita rin nakasulat sa papel, pinya ka-size. Ka-size neto, yung kakasya to. Ang tingin ko dito, ikakat niya to ng diretso, pababa. Ang prutas, hindi naman yan regular shape. So maraming masasayang dito. Ang mangyayari siguro dito, palagay ko lang hindi na iba sa tinungkab nyo ng malalim yan hanggang matanggal yung mata. Maasim to Pero okay sa akin yung ganyang pinya. Sa sentro natin yan dun sa core. Kasi ikot natin to. Pero nagiging juice! Nagiging juice! Sige lang, ituloy mo. Kailangan ko ng tagahawak. George, hawakan mo. Uy! Ay! 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 Bumabaon ba, pre? Oo, pre, bumaon. Nasa-slice siya. Araw daw mo sa gilid. Sa ilalim na ba? Hindi na siya banda. Parang Ayun na, parang okay na. Para mapangyo yung Bakit pinya. hindi na nasa bowl? Uy! Ay, grabe. Tunay na pineapple juice. Ngayon, tingnan natin kung buo to Alauna. Alas 2. Alas 3. Oh, nakuha ng buo. Oh. Pero ba't parang hindi siya appealing? Tanggalin mo yung Ito, yung handle. Yan. Kaya pala. Walang mata. Walang mata. Naipangako niya, na-deliver niya yung pangako niya. Tanggal din yung core, di ba? Pero kung makikita nyo, naghibla-hibla siya. Tapos ang daming katas, pre. So ibig sabihin, hindi masyado matalim yung yung blade. And imbis na mahiwa siya, na-juju siya, squeeze siya, di ba? Hindi naman siguro dapat asim par! Hindi naman dapat siguro magbago yung dito. Itsura nung lasa ng pinya dito, di ba? Pero akin na yung baso. Uy! May juice pa. Tapos tingnan nyo to, paro. Ayan, Kakain ni George yan. Kakainin ni George yan, di ba? Naiwan yung... Inspect natin yung gitna, kung ano yung naiwan niya. Yan. Ito, totoo lasang pinya, par, di ba? Hindi, may kilala akong kumakain ito, George. Kainin mo nga. Teka, baka sabihin mo, ikaw lang Dalawa tayo. thumbnail. Hindi ito, yung itsura ng pinyang gusto kong kainin. Ay, durog na durog siya, Considering na medyo matigas pa tong pinyan to kasi mahilaw-hilaw pa siya. Pucha, pre, parang pwede pang sigang yung pinyan mo. Para sabi sa'yo, di ba? Ang asim talaga. Tignan nyo, tama nga yung sinabi ko. Maraming wastage. Ang kapal niyan, pre. Tignan mo. Ang kapal niyan, di ba? Goodbye or goodbye? Ang asim talaga. Para sa akin, ito ay siguro goodbye. Pare. Kasi
Ang dahilan kung bakit ka sana gagawa niyan gagamit itong produkto na to ay para makuha mo yung spiral at kumbaga may ease of use at makuha mo agad yung laman ng pinya. At to be fair, na-deliver niya naman yun. Pero compromise masyado yung resulta natin, pre. Katas na imbis na nasa prutas, napunta sa chopping board namin at konti sa baso. So, hindi na masyadong juicy ngayon yung pinya nyo. Pangalawa, yung kapal ng natatanggal niya, di ba? Ito yung sinasabi ko kanina eh. Pwede nyo naman talagang tungkabin lang ng tungkabin yung pinya hanggang makuha nyo yung gitna. Feeling ko, pre, yung mga pineapple rings na nakalata. Feeling ko ganoon yung ginagawa nila eh. Kasi pantay-pantay eh. Sakto sa latte. Ngayon, pwede nyong makuha ng hindi nadudurog yung buong pinya at mas maraming yield kung kutsilyo ang gagamitin nyo. Huwag nyo na lang tanggalin yung mata. Like, tungkabin nyo na lang, di ba? Para sa akin, pre, goodbye talaga to. Pero kung nakikita nyo may value tong produkto na to, nasa sa inyo kung bibilin nyo. Pero at least meron kami ditong pinya. Tingnan mo. Pwedeng pansigang par. Isda na lang kulang. Di ba? Doon na tayo sa next item natin. Ang susunod ay ito. Mukhang suyod. Pero ano kaya ito? Hindi ba marunong maghiwa ng sibuyas ang panganay mo? Pwes, panoorin mo siya ng Ninong Rai. Pero bukod dyan, pwede mo siyang pabili nitong produkto na to. Ito ay, ang tagal. Onion needle fork for only 57 pesos. Mukhang suyod pero hindi pang puto yan. Ang next item natin ay pusong nagdurugo. Parang guillotine ang puso to, pre. Oh. Nalagay mo yung puso dyan. Gago. Stainless steel onion needle fork, vegetable fruit slicer, tomato cutter, cutting holder, kitchen accessory without an S. Tool, cozinha accessorio. Nag-Italiano. At ito ay magkano? 57. 57 pesos. Alvin, para saan to? Panghawak sa gulay para hindi maputol daliri mo. Ganito kasi oh. Yan, ganyan daw. Diba? Testingin natin ha. Kung bakit puso to, ewan ko. Tanggalin natin to. Yan. Tuhog mo ganyan. Tapos, saka mo daw ipapasok sa mga... Ang gagana Nakakaduling. Medyo nakakaduli nga siya ng konti. Hindi mo alam kung napasok mo na ba? Hindi ako alam ko pag napasok ko na. Onion rings, pre. Pre, hindi ko ginawa yan buong buhay ko. Hindi ko ginawa yan. Para sa akin, X yung bagay na yun. Magkano to? 57. Mahal naman yan. 57 pesos para dito. Okay. Alam mo, conflicted ako eh. Kasi nagagawa niya ng maayos eh. Maayos yung gawa, oh, di ba? Malinis. And ito, aminin ko sa inyo, pre, medyo mahirap maghiwa ng onion rings. Kasi, bilog yung ilalim nun. Bilog yung ilalim niya, so medyo babala-balansihin mo yun. May chance na maaksidente ka. Pero dito, walang chance na maaksidente ka, di ba? Consistent pa yung hiwa ng sibuyas mo, di ba? At saka honestly, baka medyo mas mabilis din. With that said, dapat eto ay goodbye, pare. Sa magkano? 50 ano? 57. 57? Pero for some reason, nahihirapan akong aminin na siya ay goodbye. Ito tanong dyan. Kapag ako ba merong mainstay halimbawa ng bistek sa restaurant at araw-araw kailangan na maghiwa ng sibuyas sa ganyan na 5 kilo, bibili ba ako niyan? Baka bumili ako niyan, pare. Hindi mag-fail yung bagay na yan eh, di ba? Kaya mo humawak ng sibuyas, kaya na lang magluto, par, di ba? Hindi ko rin maintindihan sa sarili ko kung bakit ko siya ayaw bigyan ng goodbye. Pero definitely goodbye yan, pre. Sa 50 pesos. Pero kasi, ang susunod na tanong dyan, gano'ng kadalas ka ba nag-onion rings? Kasi gano'ng kadalas ka nagbibistek sa inyo? Dalawa lang paggagamitan mo ng sibuyas na ganyan, pre. Bistek, tsaka fried onion rings. Wala nang iba. Burger, pwede. Oh. Ayaw ko sabihin goodbye. Kasi nagawa niya talaga yung nagagawa niya and nagagawa niya na maayos yun. So sige, bigyan natin to ng a very reluctant goodbye. Pare. Kasi nagawa niya talaga ng maayos eh. Ayun, kung para kayong si George, siya yung household nila, may nagbibistek, sige, bilhin niyo yan. Tsaka kung madalas kayo nagbe-burger, o kung generally gusto niya nung ganyang klaseng sibuyas, diba? Feeling ko mas nag-benefit dito ang mga businesses na kailangan maghiwa ng sibuyas sa ganyang manner. Okay, goodbye, pare. Dito tayo sa next item natin. Ang puso ko yung nagdurugo, pero ito ang ating next item. Para saan kaya ito? Hirap na hirap ka na bang magtadtad ng bawang para sa adobo nyo? Lagi bang hindi masarap ang ulang nyo at lagi ba kayong inaaswang kasi lagi kayong walang bawang? Pwes, itry nyo na itong garlic crusher for only 16 pesos. Mukhang asero pero bawang lang ang kanyang pupulbusin. Ang next item natin ay... Pare, sandata yan, no? Parang kamay. Subik tayo kakete narito. Stainless steel. Sorry, nakalimutan ko sabihin yung umpisa. KX Stainless steel garlic press rocker
professional grade garlic mincer, crusher, and garlic presser. Dati, nauso yung garlic press. Meron nakikita mo dito sa amin yun eh. Yung mabigat na bakal siya. Talaga mo na isang perasong bawang, tapos pipress mo siya. Gagana siya. Pero kapag naka-anim na bawang ka na, ang sakit na sa kamay. Pero eto, feeling ko, ngawit at ngawit, baka mas hindi ka makangawit dito. Diba? Ngayon, ang tanong na lang dito, eto ba ay makakapipinang bawang? Alvin, magkano nga pala to? 16 pesos. 16 pesos to? So apparently, ito ay igaganon mo lang daw. Ha! Oo pa rin eh. Kailangan may tanog. Yung anak ko nga eh. Testing. Uy! Gumana. O, isa pa. Uy! Para mas nakakangawit. Kumbaga, kung tsachapin mo. Sige, si Alvin muna. Testing mo. O sige, ngayon, wag mong kiskisin na ganyan. Yung natitirang ganyan, try mong barahan pa ng bawang. So, eto tanong ko sa'yo, Alvin. Bilang occasionally na nagluluto lang naman, kapag nagluto ka halimbawa ng, Alvin, luto ka menudo. May bawang yon. Konti na, panggisa lang. Gagamitin mo ba to? Hindi. Okay. Pagpalagay natin yung putahe mo ay mas maraming bawang ng konti. Gagamitin mo ba to? Oo, baka pag marami nga, medyo... Baka. Pero kunyari, ano lang, pang 10 tao, 16 pesos, parang mahirap talunin yun. Sige, hindi. Sama natin yung shipping, 16 pesos. 16 plus 40. 38 nga lang eh. Alam ko yung sagot. 16 plus 38. Ano yung sagot? Sa 54 pesos, umasos ka ng 54 pesos, hindi naman dapat one-time use lang yan. Diba? Dapat to gagamitin mo ulit. Ang mangyayari kasi dito, kapag ginamit mo siya isang beses, baka ayaw mo na, pero wait lang. Hindi ba masyadong mataas lang yung chopping board natin? Kaya mas mahirap magpuwersa. Try natin sa mas mababang chopping board. Kasi aminin ko sa inyo, mga inaanak, kapag naghihiwa na talaga ng maramihan, hindi talaga ideal tong ganito kataas. Medyo sasakit balik kasi nakaganyan ka. Dapat I think 0.89 meters dapat ang yung standard na na countertop eh. Pero syempre depende sa height mo yan. Pero yun yung standard. Anyway. Hindi, par ganun talaga. Considering na na ako baboy na ako Hindi, wala. Ay, gogo, nag-plot. Wala na, hindi na ito makakapipi ng bawang, par. Malambot-lambot talaga yung bakal. O malakas na malakas ako. Hindi ko alam kung ano dito sa dalawa eh. Masyado akong malakas. Baka ganun, no? Baka nga. So, dahil sa nangyaring ito, eto ay goodbye, pare. Maghiwa na lang kayo gamit ang inyong kutsilyo. Doon tayo sa ating next item. Ang next na ibibili nyo sa nanay nyo ay ito, hindi brush yan. Ano kaya ito? Lagi bang makalat ang kusina nyo kasi hindi marunong magligpit ang panganay mo? Masarap nga pero makalat naman. Siyempre magagalit si nanay niyan. Pues, itry nyo itong ating storage peeler for only 29 pesos. Murang-mura at siguradong mapapasaya mo si nanay. Ito ang ating next item. Sir, gabi na. Sir. Ano yung tinatakpan mo? Patingin ako. Okay, ito ay Haier Fruit Vegetable Peeler with storage container stainless steel blade. Basically, ito ay peeler na hindi ka magkakalat. Nandito lang yung dumi sa loob. Oo, pare. Wala! Ay! Effective na par! Okay to! Ayan may konti-konting dumi. Hindi naman may iwasan yan, di ba? Tapos, yung dumi niya, narito! Pare, konti na lang. Mag-chido rin na yan, di ba? Narito. Rasengan po yung kayo. Rasengan ba? Effective siya! Bin, magkano to? 29. Sa hindi sale. 99. Sa 29 tayo, umura na. Malugi na to eh. Naipangako niya ba? Nagawa niya ba yung pangako niya? Oo, nagawa niya. Siguro, parang pangako na safeguard. May 0.1 ng germs na matitira. Ito yung 0.1 eh. I guess okay na yun, di ba? Ito, meron akong personal gripe dito sa item na to. Ayoko ng mga gantong peeler, pre. Yung may ngipin. Maliit na bagay. Walang walang pinagkaiba sa lasa nun. Ako, personal gripe ko lang naman yun. Kasi kapag hiniwa mo na to, pre, yung kabilang side may pattern, yung kabilang side wala. Pero nagagawa niya ba yun yung pangako niya? Oo. Okay to, 29 pesos. Para sa akin, ito ay goodbye. Pare. Doon tayo sa next na. Ang next na budol ko sa inyo ay ito, parang sun club. Pero hindi. Ano kaya? Gusto mo bang maghiwa ng pinong gulay pero tanga ang tsuhin mo? Gusto mo ba sana magpansit pero hindi siya marunong magluto? Tawagin mo na ang mga tito mo at bilhin nyo na ang
Spiral slicer for only 78 pesos. Mabubugbog na ang tito. Hindi pa Ang ating next item ay mukhang sun clock. Pero ito ay Vegeti Spiral Vegetable Slicer P/Y-03, pare. Wag yung 04 yung 03. So ito ay panggawa ng maninipis na gulay. So ito yung binalatan natin kanina. Ganito ba to? Uy! Uy! Parang pantasa. Ay, oo nga, no? Matalim na. Matalim na, par. Pero problema dito, hindi siya hiwa-hiwalay. O, binotira mo. Isang ganyan siya. Try natin dito sa kabilang butas, ha? Ayan, mas naghihiwa-hiwalay siya. Try natin to. May takip dito, eh. Ayan, o. Ayun, mas madali nga siya. Yung problema, tira yung lumalabas ngayon, ang ninipis. Tapos tira mo yung nauna. Makapal. Inconsistent siya, pre. Magkano to, Bin? 78. 78 pesos. Ay, trumpo. Pre, trumpo. Wala, mabili sa akin ito. Ito ay goodbye, pare. No, tayo sa next item natin, parang mas maganda to. Ang susunod natin ay... Ito, mukhang tissue. Pero ano kaya ang sikretong meron dito? Lagi bang makalat sa kusina nyo? Lagi ka bang nagpupunas ng tinapon ng panganay mo? Maaksaya ka ba sa tissue at nalulungkot ka dahil dito? Pwes, itry nyo na itong ating washable tissue for only 28 pesos. Kadiri mang pakinggan, tipid ka naman. Ang ating next item ay... Uy, tissue lang yan, Ninong Ray. Uy, huwag ka. Ito ay disposable towel, kitchen oil, absorbent paper, washable, dish lacy, clean rag paper, kitchen tissue. Mag-fixate tayo dun sa washable. Ito daw ay washable na tissue. Bin, magkano isang roll? 88. 88. Utso-utso. Oo, diba? Lapit ka. Yung camera kasi, ha? Yung camera, ha? Para siyang manipis na lampen o cheesecloth. Parang, medyo siya parang wet wipes. Pero try natin. Okay. Kuha tayo ng tissue ganyan kahaba. Ala, may tumapon dito. May tumapon. Oh no! Ala, ang sakit sa ulo. Ano yan? Naku, ano kaya to? Sriracha. Sriracha. Ako, malinis sa tawa ko. I am a clean person. Punasan natin yan. Training na to. Malapit na lumabas yung anak ko, di ba? Okay. Usually, natapon na natin yan. Uy! Bakit? Bakit? Washable yan! Washable to? Tissue washable? Washable. Sigurado ka? Yun ang sabi. Ayun ang sabi. Testingin natin. Parang kang tatay sa mall, pre. Nagbabasa ka ng tissue. Hindi siya naglilibag. Ang ina-expect ko dito para siyang tela. Kasi parang basahan. Kasi washable nga daw di ba? Yung sasabunan natin yan, syempre, dasang gamit natin. Parang wala yung mancha. Kaya natin tubig. Nawash siya. Ibig sabihin siya ay washable. Pero dapat, kapag siya ay washable, siya rin dapat ay reusable. Wait lang Ang tanong, may papamahid ko pa ba to? Oo. Pre. I mean, ang weird lang ng pakiramdam kasi parang tissue, hinugasan mo. Ngayon, bago natin subukang gamitin ulit ito, amuyin mo. Oh. Ano amoy? Amoy pa ba siyang sriracha? Hindi, may dash yan. Amoy das, oo. Ibig sabihin, ang kinukumpara ko kasi ito sa properties ng tela, ng basahan, na pag hinugasan mo, dapat wala na doon yung amoy ng pagkain. Hindi pwede na to. Parang pwede ko na pampura sa mukha to Di ba? Parang sige. Gagawin ko yan, pero bago yan, meron pang isang kayang gawin yung mga tele. Dapat hindi to magpupulbos. Gago, legit. Legit ba? Oo. Ngayon. Pwede pa yan. Huwag mo itatapon yan, pwede pa yan. Hindi, wala, pre. Legit. Parang kakahila mo na ng wet wipes dun sa lalagyan. Try mo. Pre, inamoy mo sa mo, amoy das. Diba? Parang kumakatibo ka ako. Ito, Nor Liquid Seasoning. Ang Nor Liquid Seasoning may distinct na amoy. Like, alam natin yan, nagtitrigger ng mga masasayang alaala ang Nor Liquid Seasoning, di ba? Yun yung susubukan natin dito natin kung hindi ba kakapit yung amoy dito. Tsaka yung kulay, syempre. Patak tayo konti. Nandito na rin lang Ay, Bin, may sugat ka. Uy, wag! May sugat ka. Betadine ba? Hugasan uli natin, Okay. Dapat hindi siya amoy Nor Liquid Seasoning. Di ba? Ngayon, ito, tira nyo to. Ito na. Kasi, ang gusto ko malaman dito, kailan siya
Magbe-breakdown, pare. Pag ba pinunas natin ito, kakalat yung himulmol? Saan? Ay, meron na. Ayun, meron na nga siya. Okay. So, siguro it's safe to say na pwede mo siyang gamitin hanggang dalawa. Dalawang beses mo siya pwedeng hugasan. Gumagana ba siya? Oo. Sa halaga magkano? 88 pesos. Tayo, campers tayo. So, eto ba? Okay para sa atin? Hindi. Kasi pag camper ka, nagtitipid ka ng tubig. Hindi ko talaga alam kung para saan to. So, goodbye or goodbye, neutral eh. Gitna eh. So, hindi ko nakikita kung para kanino to, kung para saan tong bagay na to. Again, neutral ako dito. Kasi, yes, mura siya, nagagawa niya yung naipangako niya, pero hindi ko alam kung saan ko gagamitin tong bagay na to. Diba? Okay, doon tayo sa ating next item. Ang susunod natin ay mukhang pambunot ng ngipin at torture device. Ano kaya ito? Hindi ba kayo makapagbukas ng lata? Lagi bang walang palaman ang inyong pandesal kasi hindi nyo mabuksan ang inyong Rino? Pues, itry nyo itong aming 8-in-1 can opener. Hindi lang lata ang kanyang binubuksan, pati pa ang iyong isipan. Ang next item natin ay ito. Mukha siyang napaka-funky can opener. Pero siya talaga ay can opener kitchen portable tool, safety creative, multifunctional, latest gadget accessories, professional with smooth edge, manual handy food grade stainless steel cutting for home restaurant, super cutter wheel, TH. Banda ko na tamang hinala ka pa, di ba? So ito daw ay 8-in-1 can opener. Alvin, magkano to? 125. 125? Tapos 8-in-1? 8-in-1. 8-in-1. So, 125 divided by 8. 15. 15 pesos per function, pre. Di ba? Matanong ko lang. Ilang ang sold neto? 2K sold. Okay, 2K sold. Okay. Alvin, baka pwede mo kong i-guide sa mga 8 function neto. Isa ay can opener. Opener. Sige, pang-can opener mo. Ang unang gusto nila pabuksan sa akin, eto, black beans. Anong gagawin natin pag nabuksan yan? Eto na lang. Liver spread na lang. Yan, ganyan. Ayan, kumapit na. Kumapit lang, hindi Okay. 1 function down tayo. Okay, hindi siya gumagana bilang can opener. Alvin, ano yung next function niya? Bottle opener din eh. May bottle ba tayo? Hindi, ito bottle opener. bottle opener. Hindi, sure gagana yan. Kutsara nga, ginagamit ng mga tito mo eh, di ba? Bottle water. Ano tayong soft drinks dito? Yan, ganyan. Baka kasi hindi mo kaya kasi baka mamaya Tama. nakihina ka. Tama, oh. Ang luwag ba rin? Hindi ko masapat ang mga kamay ko para buksan to soft drinks na to. Next function. Baka hirap na hirap ka magbukas ng takip eh. Wow! Nabuksan niya! Next function, Alvin. Okay, may mega sandwich pa tayong may ano. Panghila. So, yung easy open, i-easy open niya lalo. Easier open. So, ito ay mega mackerel. Masarap to. Tama. Yung ano to, tomato sauce and red chili. Pero paborito ko yung fried. Masarap yun. Anyway, eto ba yan, Alvin? Maganto? Yan. Oh! Hilahin mo ngayon. Sige, hilahin mo. Yan. Tapos, hindi. Bumili pa ako nito kung gagamitin ko rin kamay ko. Oh! Diba? Ano yung next function natin, Alvin? Syria. Chichirya! Okay. Paano to? Try mo nga buksan, baka kaya mo naman eh. Ang sakit. Pasok ko dyan. Alauna. Alas 2. Wala. Dalawang function pala gumagana. Okay. So, ipapasok mo siya dyan, tapos pipindutin mo tong buto na to. Bumukas siya, pre! Bumukas siya, oh! Wow! Wow, thank you. Meron pa ba tong function? Ano pa? So, eto pambukas daw ng mga lata-lata. Testing natin. 1, 2. Siyempre, bubukas talaga yan, di ba? Kutsarita nga, bubukas yan eh. Ano pa? Mabilis na mabilis, pare, at malinaw na malinaw. Eto ay goodbye. Can opener siya to begin with, di ba? Tapos hindi siya naging can opener. Magkano halaga doon, Bin? 125. Medyo mahal pa. Tapos sa 8 function, 2 nang gumana na pwede mong gamitan ng kutsarita o kamay mo, alam mo yun? At least man lang sana. Yung can opening function niya, pre, yun yung gumana. Pero eto totoo ang hirap humanap ng high quality na can opener. Ang hirap. Yung can opener ang ginagamit namin dito, yung may ganon. Bigay pa yun ng tita ni Ian, galing Amerika pa yun, pre. Diba? Hirap humanap ng good quality can opener. Kaya iba, kutsara na lang o kutsilyo na lang. Pero wag niyong gagawin yan, please. So, doon na tayo sa ating next item. At eto na ba yung last? Hindi pa. Pero doon na tayo sa ating next item. Para naman sa inumin. Pero ano kaya nagagawa nito?
Madalas ba kayong mag-party sa inyo at uminom ng soft drinks? Pero ito ba ay madalas ding kumalat at kayo magpupunas at sisip-sipin ang tissue? Pues, itry nyo na itong aming bottle dispenser for only 66 pesos. Kulay pula, size approximately 12. Ang ating next item ay... Uy! Ano yan? Hala, bakit ganyan? Tsaka ano yung tinitingnan nyo? Tatlo patay. Anyway, ito ay Life Kit. Creative upside down soda drink water dispenser top saber bottle coke drinking water dispenser party bar kitchen. So basically, ito ay dispenser ng mga soup drink. Pare. So basically, Alvin, kasi may nakita ko Roscas dito. Isuscrew mo. Ganyan. Pre, isa lang ang ginagawa nito. Hindi isa dahil pinangako, 8. Ito isa lang. Baka di pa gumana to. Pero honestly speaking, no, matagal na ako nakakita ng mga ganito. Matagal na to eh. Tapos never akong bumili. Kung di pa nagkaroon ng Ninong Shopping, di ko pa mabibili to. Pero maganda to sa mga inuman, di ba? Pero nagda-doubt kasi ako sa kapasidad niya kung kaya niya ba talaga yung pinapangako niya, di ba? Hindi. Ano lang naman yan, palang yan. Kailangan butasan yung soft drinks para nga naman tumulo. Oo, pre. Ayun, may kasama siyang push pin. Tawag natin. No need for antibiotic. Walang tulo. Try mo natin hindi butasan. Pakilagay mo dito yan. Ang social naman ng baso mo. Uy, ang galing oh! Ayun na, wala na. Okay, wala na. Okay, pero ang galing nung initial na Butasan natin to. Ayun na. Okay, testing. Gago! Ang galing! Tama naman. Pa, birthday ko. Pwede mo na naman. Inom ka. Pero meron akong sa kanya, minor gripe. Kapag hindi mo to naubos, mawawala na ng bulayan. Regardless kung takpan mo siya o hindi. Kasi binutas mo na to, dadaktapan mo pa yan. Try mga balikan ko tatapon. Tingnan natin ha. Ayan. Ay, God. Kaya, pwede ka dito na lang uminom. Yun lang naman yung ko sa kanya, hinain ko sa kanya. Alvin, magkano to? 85. 85 pesos? 85 pesos. Pwede na to sa 85 pesos, ha? Meron pa akong isang reklamo dito. Hindi na siya malamig, di ba? Sa bagay, pwede ka naman mag-yelo, pero hindi ako mahilig mag-yelo sa soft drinks. Gusto ko malamig, eh. Tenga, cut muna tayo. Nung may tumulo, naiihi ako. Mihilang ako ng unti, So, sa akin, nagawa niya yung kaisa-isang bagay na ipinangako niya, and that is a good thing. Pero yun nga, obligadong ubusin niyo na to. At medyo taking time bomb yan, pre. Kasi may butas na nga dyan. Pero honestly, napansin ko to, Bin. Mga soft drinks ngayon, medyo mas matagal nang mawala ng ng espiritu. Medyo mas matagal na. Ako napansin ko yan. Napansin ko talaga siya. Pero sa akin, eto ay goodbye. Bari, okay to. Siguro kapag ba kayo may birthday yan, ano ba usually yung mode kung paano uminom yung mga bisita? Kunyari sa bahay lang. Pichil-pichil lang yan eh. Dito, pwede pa rin naman. I mean, depende sa boteng ilalagay mo. May 2 liters na ganito. And hindi ka magbibigat ang magbuhat, di ba? So, I think may merit tong bagay to. Good sa good. So doon na tayo sa ating last na item. Ang last natin ay... Pagod ka na bang mag-chop ng kung ano-ano? Hindi ba marunong magluto ang mga tao sa bahay nyo at napupustrate ka dito? Pues, huwag mo saksakin. I-try nyo na itong ating mini chopper for only, 342 pesos. Very expensive. But does it work? We'll find out. Ang ating last na item ay ito, pare. Kung ikaw ay nanonood ng Juju Mau, ginagamit ni Juju Mau ito eh. Kasi kailangan niya ingay, pre. Slick mini chopper with extra blade, portable mincer, grinder, anti-slip base, 400 ml kitchen essentials for 380 pesos. Medyo mahal, Pero I'm guessing merong mas mga murang ganito. Actually, hindi talaga to kasama sa in-order namin. Kakabili lang nito ni Rani at di niya pa nagagamit. So, try na natin, di ba? Malamang merong mas mura nito. May 129, may 99 nga Para siyang food processor na walang motor. Ikaw yung motor, pre. Yo-yo master to. Tapos ito pala, ay takip kapag naano mo na siya. Wow! What a great mindset! Siguro para typical na damit to sa isang luto. Ayan, nakalak na. Oh! Pare, it barks! Diba? Parang mas maganda pag-giring dito kaysa sa food processor natin di ba? Hindi, sabagay, in-overload nyo kasi yun kaya minsan iba-iba. Ang dali!
Effective! Wala pang kuryente. Tsaka ano yan, feeling ko, lahat yan washable eh, di ba? I mean, kanina sabi ni Alvin, dalhin daw namin sa camping. Kasi usually, dinadala namin sa camping, yung immersion blender, yung hand blender, medyo malaki yun eh, di ba? Tapos dadalhin mo pa yung gano'n. Ito parang okay to. Pero kasi, Bin, idadala natin chop na bawang eh. Carrots pa rin, pero hiwain mo na maliliit. Yan. Kasi usually, pre, sa food processor, instructions pa rin dyan, hiwain mo pa rin na maliliit. Yan. Kaya, par. Tapos, pwede pang mas mabagal yan. Aray! Teka, mali! Ano? Mali, ganyan ka lang. Huwag na ka na. George, patulong nga. Hawakan mo lang. Oh, hawakan mo! Sabi ko, hawakan mo lang. Hawakan mo lang. O kaya, pwede rin pag medyo... Kasi dapat talaga, pag nagpo-food processor ka, ideally, di ka na maghihiwa, di ba? Pero very minimal. O yan, carrots. Putulin lang natin to sa 4. Malalaki yan, ha? Malalaki yan. Uy, gag... that mabagal muna yung speed. Ayun, no? Okay to. Ito ata ang pinakamahal na produktong na-picture natin dito sa Ninong Shopping. 380 pesos. Pero kahit 380 pesos siya, sasabihin kong ito ay goodbye, pare. Kasi isipin mo, magkano yung pinakamurang food processor? Hindi, yun nga, magkano pinamang food processor? Hindi ko masabi. Hindi ko alam. Siguro may bibili ka 900. Tapos, usually, kapag cheap electronics, mas mabilis masira. Eto, ikaw ang makina, pare. Diba? Ikaw ang masisira. Ikaw ang masisira, diba? Okay to. Siguro sa akin lang, sana mas hinabaan nila yung tali. Para kahit nandiyan si George. Hindi. Para may option ka lang. Kunyari, talagang madali ka. Ha! Ganun, no? Hindi kasi, yung mabilis, pre, nasa hili. Sa akin, ito ay goodbye, di ba? Kung na-testing nyo yung 29 pesos na ganyan at tumagal naman sa inyo, pre, tumagal lang sa iyo ng 6 na buwan yan, good sa yan eh. ROI na yan eh, di ba? Pero sana mas matagal. Ito kasi yung ko dyan, mas magandang bumili ng gamit na of higher quality na kaysa yung papalit-palit ka. Hindi lang dahil mas tipid siya, kundi masakit kasi nagtatapon ka ng bagay kahit sirane. Alam mo yun? Alam mo yun, pwede pang magawa to eh. Pwede pang magawa yan. Pero wala ka nang magawa, so mas magandang bumili lang tayo ng higher quality ng mga bagay-bagay. So, eto nga, dapat noon pa tayo bumili na ito eh. Napakagandang bagay pala na ito, no? Diba? Pero yun lang, mga inaanak, sana may napulot kayo. Kung meron kayong mga produktong gusto pang ipa-review sa amin, i-chat nyo lang dyan sa baba yung keyword, isa-search namin. At lahat ng links para sa lahat ng pinakita namin ngayon ay nandiyan sa description. Wala po kaming affiliate dyan. Sadyang lang po yan. Napagtripan lang, pag kinlik nyo yan, wala kaming kitang makukuhang kahit dyan. Kita nyo naman yun, di ba? Kita sa affiliate, sa link yung kung affiliate yun. Pero yun nga, sana nag-enjoy kayo. Nag-enjoy kami. And kung gusto nyo ba Sorry. Grabe. Tinawanan mo pa, nasaktan na. Bakit? Ano gusto mo? Pakita ko ng peking concern? Alam mo yun? Yun lang mga inaanak. Kung gusto nyo magpatuloy namin tong series na to, pakicomment lang sa baba. And kung meron kayong gusto pang paggawa sa amin mga review-review na ganito, na ibang estilo ba? Comment nyo lang dyan. O ibang mga category ng mga gamit. I-comment nyo lang dyan sa baba at gagawin natin yan. Maraming salamat. And mag-iingat kayo palagi. At kung ikaw ay nanonood ng Ninong Ride, di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Andito ka na rin lang naman eh, di ba? Yung iba sinasabi, don't skip ads. Sa amin, honestly, okay lang mag-skip ng ads. Ang pinakamahalaga sa amin ay nakuha mo ng buo yung experience na gusto namin provide sa'yo. Hindi sasama ang loob ko kung mag-skip ka ng ads. Basta importante, panoorin mo siya umpisa hanggang huli. Yun lang naman yung pinakamahalaga doon, di ba? Kunin nyo ng buo ginawa namin kasi mas masarap sa loob namin. Again, mga inaanak, maraming salamat. Ingat kayo palagi and magkikita tayo sa susunod. At yun, wala, magluluto ulit tayo. Nagpahinga lang kami ng konti.